Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang tanggap ko po ngayon ay iPhone XR No Power. Nireto lang po ito ng aking suki na maganda at medyo astig. Base sa istorya ni ma'am ay bigla na lang daw nag-black screen ang phone, hindi naman daw nabagsak or nabasa. Ginagamit lang daw niya ng biglang nag-black screen, hindi rin naman daw lowbat. At kahit daw i-charge niya ay wala ding response ang unit, kaya ang ending ay nandito sila sa shop. Pagdating sa akin ng unit at pagkarinig ko sa kwento ni ma'am ay nag-basic diagnosis ako agad. At wala nga talagang response ang unit. Dito ay na-open ko na ang iPhone at gamit ang multimeter ay inaalam ko kung may short dahil kadalasan sa biglang no power ay dahil sa short sa board. At ayun na nga, confirmed na shorted nga ang unit kaya binaklas ko na ang board para mas laliman ko pa ang gagawin kong pagdadiagnose. After kong baklasin ang board ay sinilip ko sa microscope at tiningnan ko naman sa schematic diagram kung saan ako pwede mag-inject ng voltage supply para malaman ko kung saang area ba ang may umiinit. Nakita ko na pwede ako mag-inject ng voltage supply sa linya ng VDD main. Siyempre hindi mawawala sa scene ang thermal camera pagdating sa mga short problem. The best katandem si thermal cam. Ang unang nakaharap kong issue dito sa board ay walang nakikitang init si thermal camera sa board. Ang umiinit ay yung mismong pang-inject ko. Sinubukan kong tanggalin yung mga rubber cover, baka yun ang dahilan kaya hindi ma-detect ng thermal camera ang init sa board. Pero same scenario pa rin ang resulta, yung wire pa rin ng power supply ang umiinit, imbes na dapat ang uminit ay yung short sa board. Kaya no choice ako kundi tanggalin ang lahat ng plate cover sa board para makita ko ang tunay na salarin. Napakakunat ng plate cover ng iPhone XR, kaya imbis na through hot air kung tatanggalin, ay napilitan akong imano-mano para hindi ko masira ang ibang components sa board. Sa sobrang kunat na gamitan ko pa ng grinder para lang matanggal ko ang mga cover plate, medyo alanganin kasi akong tanggalin using hot air dahil may poste din sa may gitna yung mga cover plate. Kaya hindi basta-basta umaangat. At nang matanggal ko na yung cover plate ay sinilip ko ulit sa thermal camera kung may makikita na bang heat ang thermal cam, pero wala pa rin akong nakikita, kaya ang ginawa ko ay nilipat ko sa battery terminal yung pag-i-injectkan ko ng voltage. At may napansin akong konting spark of light sa my right corner. Nang silipin ko sa schematic diagram ay nasa area ng charging IC ang umiinit, kaya ang next target naman natin ay yung sa likod. Pagkatapos kong tanggalin ang cover plate ay nilagyan ko ng rosin flux ang area ng charging IC, hoping na sana makita na ang salarin. Yun nga lang, ang umiinit ay ang mismong charging IC. Usually hindi ito ang kadalasang may short, pero dahil wala akong makitang ibang umiinit kaya sinubukan ko na rin palitan, baka nga short talaga ang charging IC. At buti na lang may stock pa akong board na iCloud issue, kaya kahit papaano hindi na ako nahirapan maghanap. Dito ay tinatanggal ko na ang charging IC ng ginagawa kong iPhone XR at pagkatapos matanggal ay nilinisan ko naman yung board para ihanda sa bagong charging IC na ipapalit. Dapat ay sobrang malinis dito insa ng board para hindi tayo mamekos-mekos mamaya sa pag-i-install. At syempre dapat malinis din ang bagong piyesa na ipapalit bago natin i-reball para hindi pa ulit-ulit ang trabaho. Sa trabaho natin mga insan, kailangan laging malinis ang mga piyesa para layuan tayo ng back job. Ganito naman naming mga technician nire-reball ang mga IC ng mga cellphone. Pagkatapos ng reballing ay susunod naman ang installing ng charging IC sa bago nitong board. Kung mapapansin nyo po, hindi sakto yung IC sa reballing plate. Hindi ko kasi mahanap yung exact reballing plate, kaya para-paraan na lang, ang mahalaga naman ay mareball ng maayos ang bagong IC. Then nilapag ko na ang bagong charging IC at pagkatapos ay isinalang ko sa thermal cam para ma-check kung may short pa ba or wala na. Pero meron pa rin short sa charging IC kahit napalitan na ng bago. It means mali yung diagnosing ko. Kaya ang ginawa ko ay nagpahinga muna ako saglit para ma-relax ang utak ko, overloaded na siguro. 3 hours later. At dito ko napansin yung pagkakamali ko, kung mapapansin nyo, ay may kumikislap-kislap sa nakikita ng thermal cam na di ko nakikita before. Hindi ko pala napansin na yung setting ng thermal camera ay hindi naka-blurred, hindi kasi sensitive sa heat kapag medyo malinaw ang nakukuha ng thermal camera. At nang makita ko na ang umiinit ay nilagyan ko na ng rosin flux para naman ma-identify naman natin accurately yung main component na umiinit. At kita nyo naman po, after kong matanggal yung capacitor na umiinit,
ay tuluyan nang nawala ang short sa board at dito ko napagtanto na nagkakamali din pala ang mga pogi. Pero bakit ako lagi na lang? Nakalimutan ko pala na hindi rin pala ako pogi. At dahil wala ng short ang board, ay ibabalik ko na ito sa kanyang housing para ma-final check ko rin at maibalik na sa naghihintay niyang amo. Ang videong ito ay isa lang sa mga halimbawa na kahit gaano pa man kahaba at kalubak ang daan, ay huwag kang susuko. Pwede kang magpahinga, pero huwag kang susuko. Sa totoo lang po, halos buong araw kong ginagawa itong iPhone XR ni Ma'am. Kung pagod lang ang pag-uusapan, baka hindi ko na nagawa ng video to ngayon. Pero dahil hindi ko sinukuan, kaya ang resulta ay may magagalak na namang kliyente ang inyong lingkod. Sa hinabahaba man ng proseso, sa wakas ay natapos din. Sa kahit na anong profesyon ay laging magbaon ng pasensya. Dahil napakadaming benepisyo sa atin ang presensya ng pasensya. Sana po ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon. Para po sa gustong manood pa ng mga ganitong klase ng content, ay i-follow nyo lamang po ang ating Facebook page para updated po kayo sa mga susunod pang video na ia-upload po namin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood sa aming mga videos. Makakaasa po kayo na bilang ganti ay patuloy po kaming magsisilbi sa inyo ng may katapatan at takot sa Diyos. Muli, ito po ang inyong lingkod na laging mag-iiwan sa inyo ng walang hanggang pasasalamat. Maraming salamat po. Salamat!